Wag lang ipokrito. Ang mga nangyayari pero nagtanga-tangahan lang. Correct. Huwag ganun. Mas lalong sumasama yung loob ni Tita Lydia sa inyo dyan. Oh. Ang daming bulong ni Tita Lydia, hindi niya wala siyang pakialam doon. Galing sa bunganga ni Boy. Oh, ang daming bulong. Pero ayaw niyang makialam at makisawsaw. Grabe yung ginagawa ninyo sa akin, pati kay Tita Lydia, parang awa niyo na, pagtanggol niyo naman kasi nakinabang din naman at nakatanggap din naman kayo. Di ba? Kung ano ibibigay ni Tita Lydia, thank you. Pero yung sabihan na, na manguuto at mangsusulsol, may utak po. Matalino si Tita Lydia. Hindi mauuto. Alam mo, nagdududada ako doon. Sabi niya hindi daw mauuto, hindi daw nagpapasulsol. Nagulat lang ako kasi alam mo, pwede naman totoo sinasabi mo, pero kasi, yung the mere fact na nagbanggit siya sa inyo ng sikreto ni Edu, ano matatawag mo doon? So, ngayon, kung pupunta man sila dyan at nagla-live, for example lang, no, walang mali doon kasi hindi naman sila naninira. Ang pinagkaiba sa iyo, Hasa, pumunta ka dyan at nag-expose ka at sinasabi mo yung mga ganitong bagay na tulad sa Bembang. Oh, sa tingin mo, tama ginagawa mo, mali, kahit i-compare mo. Tama naman kayo. Kasi, for example, nandyan yung Kalingap, nag-live, mali ba yun? Walang mali doon. Kasi nagko-content man sila, hindi sila naninira. Ang mali, nagpunta ka dyan, nag-live ka, naninira ka na. Oh, kaya sabi mo totoo yan. Oh, kasi kailangan mo pang patunayan sa korte yan. Kaya sabi mo totoo yung sinasabi. May ganun na nga eh. Minsan nga, di ba, sinasabi na nga ng testigo, totoo. O, lalalaglag pa siya eh. Bakit? Kasi mali yung paraan na napagsabi niya. Guys, subukan natin guys i-react itong upload. May upload kasi si Birador, no, sa kanyang Facebook page, no. At nakita ko tong clip na to. So panoorin natin to. Nga ng 4 days, hingi kayo ng hingi ng pera ni Tita Lydia at may bingbangan pang nagaganap. Oh. Uy, tita talaga, nagalaw ko talaga siya 3 araw. Anong kwento? Masarap? 3 araw o 4 na araw mong nilibliban? Bingbangan ng 4 days. Talagang bago pinakawalan, manglagom. So, try po natin kunin yung pinaka full video dito sa Facebook. Tara. Sa YouTube pala. So, kaya na-react natin. So, try po natin i-react kung ano meron sa video na to. Si Ma'am Nika po ang pupunta po ngayon dito. Actually, on the way na po si Ma'am Nika. Oo, on the way na po. Ayan. On the way na po si si Ma'am Nika. Lang ang nakikiusap lang ako sa iyo, Gilumax. Tantanan mo yung pagsigigawa ng issue diyan, magtapang-tapangan ka kay nagmukha kang tanga. Ha? Tantanan mo yung huwag kang gumawa ng issue laban sa akin. Dahil mas lalo pong magagalit sa iyo si Tita si Tita Lydia. Gumagawa ka ng issue. Ayan po lalo magagalit, feeling ko galit na kasi nasa inyo na si Ma'am Lydia, di ba? O shout kay Mami Lydia, hindi ko po inaaw si Mami Lydia, pero for sure galit na yan, hindi naman nilipat yan sa inyo kung hindi galit, no? Tama yan, sayang lang ang pagtulong kay Liblib Boy, hehehe. O di ba? So, ito pala yung sinasabi ni Doklat na liblib, no? Liblib Boy. Manukong yan, siyang lang buang-buang kabe. Yung live mo kahapon, nakakainit ka ng ulo. Sa totoo lang. Nasabihin mo, sinusulan ko, gumawa ko ng issue para may makontent. Sinusulan ko, no? Hindi mo kayang sulsulan si Tita Lydia, may sariling utak yan. At matalino po yung tao. Alam mo kasi, hindi mo masisisi na maisip na sinusulan mo. Kasi, kahit sa mo tignan, as long as nandiyan kayo, dapat nagsalita siya by her own. No, dapat nagsalita siya, pero ba't nandiyan kayo? Nasa bahay pa kayo. Ganun katindi. Ngayon, madaling sabihin naman na hindi nyo sinusulan eh. Madaling itanggi yun. At syempre, pwede din kayong akusahan na nagsulsol. So, depende na lang yan. Pero, as long as nandiyan kayo, katabi niya kayo, hindi malabong maisip ng supporter, lalo sa Kalingap, na masabing nagsulsul kayo. Diba? So, dapat talaga, kung talagang siya lang, dapat siya lang magsasalita. Wala kayo dyan. Tapos nagpunta pa kayo dyan sa bahay. Ngayon, napakadali lang naman. Mag-live ka. Madali lang gumawa ng Facebook, YouTube. No? Ba't kailangan pa kayo ang magsalita? No? At i-broadcast sa channel nyo. Bakit? Diba? So, nakakaduda yun.
At alam mo ang ugali ni Tita Lydia, Gilumag. Kilala mo si Tita Lydia. Ha? At iyan pong pagpunta ko dito talagang usapin na po. Kagrupo namin si Tita Lydia. Ha? Pinapapunta Kagrupo nyo? Ibig sabihin, kagrupo nyo na talaga siya? ako dito. Yung kinakaingitan mong pera na alawan sa akin, gusto mo ibigay ko sa'yo. So aminado siya na may allowance siya kay Tita Lydia. So nakakatanggap din pala siya. So ibig sabihin, that confirm, meron siyang allowance dito. Okay. Ayan, nabuking kasi ang boss niya, kaya nagawang issue na naman. Tama ka, be. Sabihan na kung makapalang mukha, taga Mindanao, napunta ng norte para sulsulan. May intensyon kay Tita Lydia? Hay nako. Ba't kasi nagpunta ka dyan? Hindi mo maiwasan masabi sa iyo yan. Di ba? Kahit naman sino, guys. Huwag lang mapipikon si Asa. Pero, di ba? Nagpunta ka dyan eh. Gawa pa issue mo, kasi mga makakapalang kasi gawain ninyo, yun, pagpunta ninyo dito kay Tita Lydia, kayo ang may intensyon. Kami hindi. Never kami. Diba? Ibig sabihin, nagpunta rin sila dyan. Kaila Mami Lydia. Ayan, hello po Madam Paulita. Ayan po Team Guapa, shout out po, sinungaling nga talaga yan si Gelumax. Ayan po, gumagawa gawa-gawa ng kwento, hindi naman totoo, tulad noong nagpunta sila kay Beyonce noong nagpunta sila noong live, iba daw sinasabi, kaya sinungaling talaga yan. Wag niya akong wag niya akong pulutanin dyan sa live niya. Marami akong bulong. Maano po BIB, yan po yan, sige Lumag, may pasan niya ang sariling mundo niya. Gawaan pa naman ako ng issue. Hindi mo alam kung ano ang punot dulo. At isa pa, kagrupo namin sa The Empower of Woman. Dati pa po yan si Tita Lydia ay dating Kalingap Strikers, tanga. So dati pa pala siyang nasa striker. So doon pa lang may may connection na pala kayo. So striker pala talaga siya. Okay. So paano nangyari na sponsor ay napunta sa grupo ng mga reactor? No? At ako napapaisip lang ako, paano nangyari biri mo sponsor siya. Tapos nasa grupo siya ng mga reactor. Kaya ang hirap talaga niya pag yung sponsor. Dapat talaga yung sponsor hindi yan masyado talaga nakadikit sa mga reactor. Totoo lang ako kaya ako sabi ko sa inyo guys. Hindi talaga ako yung alam mo yung didikit sa sponsor masyado. Hindi po talaga eh. Kasi maapektuhan yung pag-reaction video mo eh. No? At yung impluwensya. So, inamin niya dito, striker daw. So, how come, nasa Kalingap sila noon, how come yung sponsor na sa striker? Alam ko ang striker, grupo din ng mga reactor yan. Okay, napapatanong lang ako. Kung ano ang ugali ng boss niya, ganyan din. Sige Lumag, sabi ni Ma'am Ivy. Ma'am Davy, shout out po sa iyo yan. Ayan po, ibulong. I mean. Ma'am Rinrin, shout out po. Ingat po kayo sa lakad ninyo. Ma'am Sia, Tita Lydia, God bless. Thank you po Ma'am Rinrin. Hello po. Ma'am Mia, shout out po. Hello Ma'am Lydia. And sis Hasa, hello po. Huwag ganon. Kasi wala kang alam. Issue ka ng issue. Buka ng bibig mo. Chismoso ka. Parang yung bunganga mo, parang bilat ng babae. O yung bunganga mo sa live mo kahapon, parang bilat ng babae. Wala kang perino. Wala kang ang alam eh. Tapos, alam mo, pares lang naman kayo kung ganun di ba? Ikaw nga nakikialam ka, kumbaga parang, anong ginagawa mo dyan? Anong issue mo dyan, di ba? Ikaw rin naman, gumagawa ka rin naman ng issue. May sabi ka pang liblib boy. Di ba? Liblib boy. Yung palang personalan yun. Anytime, pwede kang kasuhan ni Edu. Actually, paninirampuri na yan. Kasi masyado ng personal yan. Yung ganyan. tapos gawa-gawaan mo ako. Ano naman kung taga saan ako? Kahit taga Sambuanga, Mindanao, taga Cavite, kung ano man ang lugar ko. Ano naman masama sa pagpunta ng norte? Bawal ba pumunta ng norte? Hindi ka naman pumunta. Hindi naman bawal yan eh. Kasi kahit pumunta ka niya sa bahay ni hindi bawal eh. Pero pagdududahan ka ng mga viewers kung bakit nandiyan ka. Diba no? Bawal ba pumunta ng norte? Lalong-lalo na po, nandito po yung yung pinaka-ate namin sa grupo namin. Pinaka-ate talaga. Pinaka-ate. Mira, galing Pinaka-ate. Nako, paldo yan. Kay Edu, tita, sa inyo ate. Lupit Sa The Empower of Woman, pinaka-ate namin si Tita Lydia.
Hindi kami maghihiwalay sa grupo namin. Syempre. Ang dati pong Kalingap Strikers. Pinalitan namin the Empower of Woman. Buo pa rin kami nagtanggol kay Beyonce. Ibig sabihin, si Beyonce lang ang pinagtatanggol nyo noon, no? Hindi talaga Kalingap. So, noon pa lang, talagang ano na kayo sa Kalingap, no? Ito sabi mo, Ate namin sa grupo namin. Sa the Empower of Woman, pinaka-ate namin si Tita Lydia. Oh. Hindi kami maghihiwalay sa grupo namin. Ang dati pong Kalingap siyempre, hindi nyo ihiwalay, sponsor yan, eh. Hindi nyo ihiwalay, tapos binibigyan ka pa ng, allowance, sabi mo. Paano may hiwalayan yan? Di ba? Pero nakakaway matanda si Mami Lydia mo. Mabait naman si Mami. No, nakakaano lang na nahahati si Mami pero it seems na nakuha na siya. Actually, noon pa nakuha na nila si Mami Lydia. Yun ang nakakalungkot. Siyempre, dahil kung nakuha nila yung loob ng matanda, siyempre pag nung umalis na sa Kalingap, sasama yun. Kasi nandun na yung ano nila eh. Andun na yung, kumaga may bonding na sila eh. So sana maintindihan to ng mga ng mga nila Kuya Bal. No, actually hindi ko din maisip. Dapat 'yun yung mga sponsor. Ano 'yun eh. Hindi 'yun konektado sa mga reactor eh. No. Para sa akin lang No, but may grupo sila eh, no. Pero karapatan nila yan kasi wala namang rules ang Kalingap na bawal 'yun. Pero para sa akin kasi kung tulad nitong ganitong pangyayari, no, parang it seems na noon pang striker talaga si ano. No? So, napasama yung sponsor. Napakabait ng sponsor eh. Marami siyang tinutulungan at balita ko kahit nga sa may Chris ata, tumulong yan. So, rinig yung pangalan. Hindi ko siya kilala personally, pero alam ko mabait yan. Kaya lang, ano ko rito, panahon pa pala ng striker, nandun na siya, nakuha na siya. No, doon pa lang. Of course, sasama yan pag umalis sila Hasa, yung mga striker. No? Pero, yun nga lang, sana makitaan to ng nila Kuya Bal, no? Tulad na ito mga to, napadikit na sa reactor. So, wala na yan, mahirapan na yan. Pero mabait si Mami no? Mabait siya. mo parang bilat ng babae. O yung bunganga mo sa live mo kahapon, parang bilat ng babae. Wala kang prino, wala kang ang alam eh. Tapos gawa-gawaan mo ako, ano naman kung taga saan ako? Kahit taga Zamboanga, Mindanao, taga Cavite, kung ano man ang lugar ko. Ano naman masama sa pagpunta ng norte? Bawal ba pumunta ng norte? Gilumak, bawal ba pumunta ng norte? Lalong-lalo na po, nandito po yung ano po, yung pinaka-ate namin sa grupo namin. Sa Pinaka-ate, no? Sana all. Power of Woman, pinaka-ate namin si Tita Lydia. Hindi kami maghihiwalay sa grupo namin. Ang dati pong Kalingap Strikers. Pinalitan namin the Empower of Woman. Buo pa rin kami, nagtanggol kay Beyonce. At si Tita Lydia, hindi namin iniisip na sponsor yan. Iniisip po namin, siya po ang ate sa grupo namin. Pero maano lang po talaga siyang magbigay sa mga taong tinutulungan niya. Kaya minsan inaabuso na rin po siya sa mga taong tinulungan niya dyan. Nako, Mami Lydia, ingat din po kayo ha. Ingat po kayo sa mga ganitong klaseng tao. Kasi biriin mo yung issue ni Edu. I think matagal na yun eh. Kasi alam mo, personal yun eh. Kaya ingat kayo dyan, Mami, no? Lalo may mga channel yan, Mami Lydia. Kapag nagka-problema kayo, nagka-personalan kayo, mas talo ka dyan, Mami Lydia. No? Kasi mga reactor yan, may channel yan. Kaya ingat ka lang, Mami. No? Ingat ka lang. Papayo ko naman. Pero sa tingin mo mabait sila, hindi mabait sila. Pero mag-iingat pa rin kay Mami sa mga ganitong tao. Masyadong madaldal. No? Tsaka pinapakailaman yung personal na bagay. Tandaan ninyo yan. Kasi nagagalit kayo na may kadikit at may ano kay Tita Lydia kasi alam ninyo ang ugali ni Tita Lydia. Kaya gumawa kayo ng issue. Hello po, shout out po kay Madam Edwin. Ayan, Soriano, shout out po. Sa lahat, ikaw pa kaya Ate Hasa. Ayan. Ayan pong si Bian, kung si Bian ang sinisiraan niya, ikaw pa kaya Ate Hasa. Correct. Ang bunganga niya kahapon sa live niya, nagkakibot-kibot lang. Nagkibot-kibot lang yung bunganga niya sa live niya. Ang kapal ng mukha talaga, sa totoo lang. Wala naman akong ginawa sa kanya. Tapos kung ano-ano yung ginagawang issue sa akin. Yung taga Mindanao, nakarating ng norte. Saka kung di naman totoo, ba't galit na galit ka? Diba? Tsaka totoo naman eh. Taga Mindanao ko, nandiyan ka. Diba? Pero yung sulsol, syempre akusasyon lang ni Gilo Mugs. Pero kasi, hindi mo masisisi yung tao na maka-akusahan ka na nagsulsol. Kasi unang-una dapat, si Mami yung nagsasalita dyan, hindi kayo. Siya dapat talaga. Diba? Ganun yun. Sa tingin mo, paano kung nandito naman po si kapatid ko, Verx? Diba? Ayan, alam ni Papa Itan ang mga nangyayari pero nagtanga-tangahan lang. Correct.
Huwag ganun. Mas lalong sumasama yung loob ni Tita Lydia sa inyo dyan. Oh. Ang daming bulong ni Tita Lydia, hindi niya, wala siyang pakialam doon. Galing sa bunganga ni Boy. Oh, ang daming bulong. Pero ayaw niyang makialam at makisawsaw. Dahil pinagkatiwala yun ni Boy Liblib. Kaya ito yung sinasabi ko, wag kayong lalo na sa mga vlogger. Kaya ako, totoosin guys, wala talaga ako yung personal na sponsor, no? Minsan, syempre guys, may mga, as a reactor, nagiging idol ko nila no? Gustong-gusto ko nila napapasaya mo sila. Minsan, hindi mo maiwasan talaga may magbibigay talaga diyan guys, no? Kahit ay sa gusto mo, hindi naman pwedeng itanggihan mo kasi pag tinanggihan mo, baka sumama loob. Pero ako, wala po talagang sponsor na parang yung parang talagang ganyan, yung talagang anytime pwede ka lumapit, no? May pwede kang kausap, may sabihan ka, no? Wala akong ganun no? Ang dito sa mga vlogger, yan ngayon, ito, maging sa inyo to, mag-lesson learn sa inyo. Huwag kayo masyadong sa sponsor. Kahit bigyan kayo ng 1 milyon, kahit tumutulong sa inyo ng 1 milyon yan, wag kayong magsasabi dyan ng personal na bagay. No? Yung kay Edo, kung totoo man to, no, na meron siyang binembang, no, dapat to, hindi mo sinabi personal. Kasi, alam mo, ang sponsor naman, nandiyan naman sila para tumulong. Pero yung personal na bagay mo, hindi mo naman dapat ipaalam na yun kahit bigyan ka lang 1 milyon ng sponsor, tulungan ka, sabi 10 million, binigyan ka, tulad niyan, binanggit mo yung about din sa bembang na yan. Di ba? Yung alam mo yung masira ka sa buong mundo. Kahit bigyan ka ng 10 million, di mo mababawi yun Napahiya ka na sa tao O di ba? So magsilbing to, Kung totoo man tong kinukwento nila Hasa, Kasi nanonood lang tayo no? Ito yung nagiging problem. At the same time, mabait sana si Mami Lydia. Pero bakit niya kailangan ilabas itong bagay na to? Kasi ito, kahit na nakipagbembang binembang man siya, hindi issue sa akin yun kasi personalan yun Tsaka lalo kung dalaga naman at binata. Para sa akin, natutokso yun Bawat tao natutokso na sa Bible yun. Lahat tayo nakakaramdam ng libog. No? Lalo na kung kayong dalawa lang. Siyempre, madadali mo talaga yun. Tapos kalakasan mo, ganyang edad. Oo, magiging yan, kalakasan yan. Hindi naman pwede niyang, hindi yan niya ilabas siya, magiging saguyan. Masakit yan pag inilabas mo. So, mo yun, that's a human nature na hindi naman dapat na, kasi parang sa kanila, pag nakipagbembangan ka, tapos siyempre, ginagawa naman ng iba yan guys Kumbaga tawag yan, one night stand, no? Nangyayari yan, no? So, kahit wala kang karelasyon minsan, nagkatinginan lang kayo, kayong dalawa sa kwarto, yari na may mangyari talaga. Pero sa akin, personal issue yun na hindi dapat inilalabas. Na ngayon, it seems na itong information na to galing dito kay Mami Lydia. So ako kasi parang sa akin unfair na kay Edu. Kumbaga, pinagkatiwalaan ka nung vlogger tapos kinuwento sa inyo. Siguro may reason si Edu ba't niya kinuwento yun. Still guys nagbe-base lang ako sa sinasabi ni Hasa. No. Pero ito is nasa inyo kung maniniwalaan nyo. Ako, kung totoo man yun, ganun yung komento ko. So, nakakalungkot lang. Kaya, lesson learned to. Pero ako, mabait sana si Mami, pero nakita ko sa kanya, medyo chismosa siya dun sa portion na yun. Kasi personal na yun. Pwede siyang balikan ni Edu. Kahit tinulungan niya si Edu, pwede niyang balikan yun. Kasi, masyadong personal. Okay sana, ilabas mo yung, kuwari, binigyan mo si Edu. Tapos, parang hindi ka naman niya pinasalamatan talaga. Tapos, siniraan ka ni Edu sa mga tao. Yun, pwede mo yung si Edu Pero yung ganun, bagay na to, pinagkatiwala niya yung sikreto niya sa'yo, tapos sinabi mo sa ibang tao. Ngayon, ginagamit mo panira kay Edu. Alam mo, lumalabas na masama si Mami Lydia. No? Mabait sana si Mami, pero, sa akin wala na yun. Mabait talaga siya guys, mabait, pero nakakatakot din pala siya. Kasi, alam mo yun, hindi siya mapagkakatiwala ng sikreto. Pag ang kaibigan mo, binigyan ka ng sikreto at sinabi mo, wala na yun. Hindi maganda yun. Huwag ganun. Mas lalong sumasama yung loob ni Tita Lydia sa inyo dyan. Ang daming bulong ni Tita Lydia, hindi niya, wala siyang pakialam doon. Galing sa bunganga ni Boy. Ang daming bulong. Pero, kahit na wala kang pakialam doon, usapan nyo ni Mami Lydia ka ni Edu. Kung totoo man to sinasabi ninyo, usapan ni Edu tsaka kay Mami Lydia, bakit mo inilalabas? That's personal yan, pwede kang kasuhan dyan, Hasa.
Di mo ba alam pwede kang kasuhan dyan? Wala na siya sa issue. No, talagang ito ay malinaw na paninira kay Edu. No, ito ay pwede kang kasuhan hasa. Kasi wala ka naman pakialam dito, tutuusin eh. Ba't mo inilalabas sa social media? Masyadong private to, ba't mo inilalabas? Kasi gusto niyo siraan si Edu. O, di ba? Tsaka bakit sinasabi sa inyo ni Mami Lydia? Kung talaga mabait na tao siya, bakit niya inilalabas yun? Ako, naniniwala ako. Naging honest lang si Edu sa pagkasabi niya kung may binembang man siya. Eh kung may binembang man siya, di tulad ng iba binebembang may asawa na. 'Di ba? Wala may asawa, yung babae may asawa na, binembang mo. 'Yun ang mali. 'Yun ang punahin mo. Pero ito kung dalaga at binata sila, nagkabembangan. Pogi si girl, maganda si girl. Eh normal lang naman 'yan eh. 'Di ba? Nung kabataan mo ba, di mo ba naranasan 'yan? Na mabembang ka o kaya mabembang ka ng iba. Lalo kabataan, normal yan eh. No? Pero syempre hindi ko in-encourage sa mga kabataan na gawin yun. Pero nangyayari talaga yan guys. No? Sa buhay ng tao nangyayari yan. Natutukso ko eh. Oh. Ayaw niyang makialam at makisawsaw. Dahil Ayaw niya makialam makisawsaw. Pero kinukwento niya sa inyo yung mga kalokohan ni Edu na sa kanya lang naman sinabi. O ibig sabihin, nakikialam siya. O di ba? Alam mo, yes, mabait si Mami Lydia, maraming tinulungan sa Kalingap. Sabi na natin, si Mami Lydia na ang nagbigay ng lahat ng tinulong. Abaga, siya talaga pinakamaraming tinulong sa Kalingap. Pero, do you think, susi ba yon? Ibig sabihin, may karapatan na ba siyang ilabas yung personal na bagay o sekreto ni Edu? Tapos, binanggit niya sa inyo? Yung ba ay susid? Porket marami kang tinulong? May karapatan ka lang ilabas? Wala. Dahil yan, pwede kayo mademanda. Mali yan. Masyado ng personal yan hasa. Actually, ikaw tsaka si Mami Lydia pwedeng i-demanda ni Edu. Kasi nakikita ko si Edu sobrang bait eh. No? Pero tusin ka demanda ginawa ninyo. Eh, total na, kasi to, kaya baka sabihin ng iba, but sir, saan ni-reactionan mo? Ipinaw sa nabirador eh. Di ba? Ibig sabihin, ni-reactionan natin, baka sabihin na itong mga to, hindi natin nire-reactionan. No? Pinagtatakpan natin. Ako, hindi ko pinagtatakpan yun. Sabi ko nga sa iyo, kung yung binembang ni Edu may asawa, eh, mali talaga yon. Pero kung dalagat binata sila, eh, nagkayayaan. Ingit ka lang, di ba? Hindi mo naranasan ng kabataan mo. Di ba? Tsaka yung kasalanan ba yon? Eh, merong tutot yan. Oh, di ba? Eh, normal yan eh. Di ba? Hindi yan issue. So, lumalabas dito, gusto nyo ipabaksakin si Edu, pero alam nyo mangyari, hindi nyo mapapabaksak si Edu. Dahil ako, alam ko marami sa atin, naranasan natin yung ganyan. Di ba? O, wag lang ipokrito. ang mga nangyayari pero nagtanga-tangahan lang. Correct. Huwag ganun. Mas lalong sumasama yung loob ni Tita Lydia sa inyo dyan. Oh. Ang daming bulong ni Tita Lydia, hindi niya wala siyang pakialam doon. Galing sa bunganga ni Boy. Oh, ang daming bulong. Pero ayaw niyang makialam at makisawsaw. Ayaw niya makialam makisawsaw. Pero kinuwento sa inyo. Ichinismis. Oh, ngayon, mabait pa ba siya sa mata ng tao? Totoo na nababaitan ako sa kanya eh. Kaya lang, masisira na din ang image niya sa akin. True, dahil din sa'yo. Kasi ang daldal mo. Oh, ngayon, sa tingin mo, tama ba na ang sekreto ni Edu na sinabi niya kay Mami Lydia kung totoo man to? No? Binanggit sa inyo at ngayon inilalabas sa social media? Sa tingin mo, tama o mali ginawa ni Mami Lydia? Mali yun. Kaya sabi mong totoo pa yan. Kahit gaano katotoo yan, as long as kinuwento sa iyo personal at hindi naman niya sinabi na i-broadcast mo, i-chismis mo, wala kang karapatan na ilabas yan sa social media. Kasi kahit gaano katotoo yan, mali pa rin yung paraan ninyo. Hindi naman niya dapat yan chinismis sa inyo o ibinigay yung information na yan. Kasi alam naman natin na kayo ay anti-kalingap na at sinisiraan nyo talaga si Papa Eds. Ang bira kayo. Kasong-kaso to, personalan yan eh. Masyadong personal yan. Dahil pinagkatiwala yun ni Boy Liblib. O diba, good morning. Hello po kay Sari Podin. Ayan, Podin, shout out po. Ano mga comment nyo guys, please comment down below. Milaso kay Kuya Kavorks, magandang umaga. Ayan. CC Devi, ayan, galing kay Bisyugan. Malulubat na pala ako. Mag-shutdown na. Huwag ganun. Wala akong ginawang masama sa iyo, Gilumax. Tapos gawan mo ako ng issue kung ano-ano. Oh.
Alam mo si Julo Mag, siguro nagalit lang yon kasi ginagawa mo ng issue, kumbaga nag-iingay kayo sa social media. Di ba? Hindi nga si Julo Mag yung binanata mo, siya binanata mo naman si Edu. So tingin mo si Julo Mag hindi yan mag-react? At least ako natuwa naman ako, nag-react si Julo Mag, pinagtago niya si Edu. Di ba? Masama, hindi siya nag-react. Di ba? Yun ang nakakaduda, pero as long as nag-react si Julo Mag, sa akin okay yun. Huwag mo akong gawa ng issue kasi hindi kita hindi kita pinapakailaman. At wala akong alam sa ano man ang issue ninyo. Basta kami po ay Pambira to. Ayaw mong gawan ka ng issue pero ginagawa mo ng issue si Papa Eds. Yung chismis ni kumbaga yung kiniwento ni Ma'am Lydia sa inyo na personal ni Edu, inilabas mo sa social media. Ngayon ikaw ayaw mong siraan ka. Ayaw mong gawan ka ng issue. Pero ikaw gusto mo manira kay Edu. Gawa-gawa ka ng issue. Lintik ka na eh. Milaso kay Kuya Kaverks, magandang umaga. Ayan. Pambira. Sisi Devi, ayan galing kay Bisugar. Malulubat na pala ako. Mag-shutdown na. Grabe to. Huwag ganun. Wala akong ginawang masama sa iyo, Gilumax, tapos gawaan mo ako ng issue kung ano-ano. Gawa ka lang issue kay Edu. Pagdating sa'yo, ayaw mo gawa ka ng issue. Pambira ka. Unfair. Huwag mo akong gawa ng issue kasi hindi kita hindi kita pinapakailaman. At wala akong alam sa ano man ang Kaibigan niya si Edu. Yan? Kasama niya. Natural. Pagtatanggol niya yan. Di ba? Ganun talaga. Papasok kayo sa social media. Kapag binanatan kayo, ayaw ninyo. Kayo, pwede kayo mambanat. Pag kayo binanatan, ayaw ninyo. Pambira itong mga to. Unfair. Sa ano man ang issue ninyo, basta kami po ay pinapapunta kay Tita Lydia. Nagpunta kami dito dahil si Tita Lydia walang makasama-kasama. Nagbakasyon siya, nagkataon din naman na ako po ay Ba't naman sa dami ng kasama kayo ang diba no? Totoo lang, wala ba siyang kamag-anak dyan? Pero anyway, karapatan na ni Mami Lydia yan. Pero kasi nakakaduda lang. Ang dami pwedeng siyempre, di ba, may pera naman si Mami, di ba? Pero ewan ko lang baka siguro wala na kamag-anak. Siyempre, kaibigan niya sila Hasa. Wala tayong magagawa doon sa punto na yon. Naghihintay na lang ng schedule, ay mahaba-haba pa po. Kaya ako napunta dito, naghintay ng schedule para papunta ng Saudi. Si kapatid Kaverks, mga ilang araw dito rin yan siya, papunta. Ibig sabihin, pumunta dito si kapatid Kaverks, may intention din kay Tita Lydia. Kasi sabi mo kasi may intention si Hasa dito sa pagpunta, pa-live-live. Bakit? Saan ako mag-live? Saan ako mag-live? Reactor tayo, kailangan din natin maghanap buhay. Alam mo, mag-react ka, wag din sa Alam mo, pwede ka naman mag-react eh. Pero wag kang manira at wag mong gawing content si Edu. Yun naman yun eh. Pwede kang mag-react. Kahit mag-react kayo, wala namang problema eh. Problema kasi, nag-react kayo, gumagawa kayo ng issue. Ngayon, pag ginawa kayo ng issue ng taga-kalingap, galit na galit kayo. Hindi masama mag-reaction video. Pero sana naman, ayusin mo naman. Walang personalan. Kasi ito, paninira na yan. Paninira na yan, personal na yan, kadema-demanda, kaya sabi mo mayaman yung, alam mo, kaya sabi mo mayaman si Mami Lydia. Ang laking ebidensya nito. Kaya sabihin mo totoo yan, sinasabi niya. May ebidensya pa siya. Pero the mere fact, dahil sa personal, at inilabas mo, at unang-una, anong kinalaman ninyo para ilabas yan? Anong makukuha niyo dyan? Lalabas pa, panirang puri yan. Defamation na lalabas dyan. Hindi totoo naman eh, kahit na. Yung intention ninyo, alam niyo charity vlogger yan. Alam niyo charity vlogger yan. Alam niyo. Tapos sisiraan ninyo ganun. Bakit na ipagbembang? Bakit? Masama ba maipagbembang? Lalo kung talagat binata ka. Di ba? Ingit ka lang. Siguro di mo ata naranasan ng bembang eh. Pambira to. Ikaw nga naghanap buhay ng fake news eh. Huwag ako Gilumax sa bunganga mo, puro ka na lang ngawa eh. Kaya itong mali ng mga nasa social media, hindi porke totoo ilalabas mo. Hindi po, lalo pag personalan, hindi lahat ng personal nilalabas mo. Madidemanda ka dyan. Huwag ako. Baka gusto niyo ilabas ko yung mga boy-liblib ninyo ng mga isyo. Baka mapahiya yan. Huwag ako. Si Tita Lydia wala siyang sa mga paninira, pero marami siyang sinasabi. Ayan. Mga bulong. Ayan, yan to. So, ito guys, malinaw to na meron nang binabanggit sa kanila si Mami Lydia. So, inamin niya eh. Malinaw to. Ito, ebidensya to guys. Yan. Gawa-gawa kayo ng issue, mga animal kayo. Hello po, Madam Melissa. Yan sa Mama Marisa.
Shout out po, alam niya ang totoo kaya lang pinagtatakpan niya si Boy kasi nakikinabang siya. Sabi ni Man Melissa. Tsaka alam mo kasi, kahit naman ako kunwari alam ko yan. For example, alam ko yan si Edu. May binembang na babae. Sa tingin nyo, ilalabas ko yun. Hindi ako tanga para ilabas yun. Anong connect kung ilabas ko yun? Di ba? Kung siguro nanloko siya ng pera, pwede. O kaya, talagang inano niya yung babae, no? Ginusto naman di ba? Parang gano'n sa akin, Ginusto, kahit gawin niya yun, masama kasi, kunwari, binembang niya, di niya gusto. Kaya tinali niya. O, di ba? So, yun, bawal yun. No? Pwede natin anihin si Edu, ilabas yung bagay na yun. Kasi, pang-aabuso yun Pero yung ginusto naman, di ba? Ginusto naman, tapos ilang araw sila doon. Walang mali doon. Ngayon, ikaw pa makakasuhan dyan. Ikaw ang mali dito. Sugar yan, kung di nga iyan, dumikit ngayon. Kay manyakol sa kangkungan din ang bagsak niya. O, unti-unti na rin yan. Unti-unti nang nagkaalaman. Ako, marami akong alam. Marami akong nalalaman tungkol sa kanilang lahat dyan. About kay Ilabas mo na. Tita Lydia. May nanghihingi pa nga dyan May bingbangan pa kang nagaganap Ayan, di ba? So ito alam mo, maging lesson learned to sa Kalingap. Lalo yung mga charity vlogger. Kita niyo to guys, Sabi ko nga sa inyo, ang mga sponsor, mas maraming alam yan. Promise, mas maraming alam ang sponsor. Di ba? Inggit yan si papaitan, hindi nyo na-invite. Ayan po. Sabi ni Tita Lydia, malaya silang pumunta dito. O di ba? Ako pupunta din. Ako pupunta din dyan, ayan po, next week. At mayroon akong intention. Ma'am Janita, shout out po. Ayan, grabe naman, bakit pag kayo? Sige, ilabas niyo yung mga ni Edu. Pag napuno si Edu, ilabas niyo. Alamin niyo Tapos, ilabas niyo sa social media. Ewan ko na lang I mean, para sa akin ilabas din nyo. Madadali kayo dito. Ako still, nasa inyo po kung paniniwalaan nyo to kasi wala tayong ebidensya, lapagan kasi ng ebidensya. Basta ako, napapa-comment lang ako sa bagay na to. Kung totoo man to, yun lang yung masasabi ko. Pero sa akin, walang mali dyan Kasi ito sa personal. Tsaka at least alam natin lalaki si Edu. Ang pumupunta, may issue. Pag sila ang, nagsusundo ng mga sponsor, wala kayo sinasabi. Kaya nga Alam mo kasi, kung pupunta man ng Team Kalingap sa mga sponsor sa bahay nila, panigurado naman siguro in-invite yan, di ba? Kasi hindi ka makakapunta sa bahay kung hindi ka in-invite. Kasi pag pumunta ka dyan ng walang invitation, pwede kang kasuhan ng trespassing. So, ngayon, kung pupunta man sila dyan at nagla-live, for example lang, walang mali doon kasi hindi naman sila naninira. Ang pinagkaiba sa iyo, Hasa, pumunta ka dyan at nag-expose ka at sinasabi mo yung mga ganitong bagay na tulad sa bembang. Sa tingin mo, tama ginagawa mo, mali. Kahit i-compare mo, tama naman kayo. For example, nandyan yung Kalingap, nag-live, mali ba yun? Walang mali doon. Kasi nagko-content man sila, hindi sila naninira. Ang mali, nagpunta ka dyan, nag-live ka, naninira ka na. Kaya sabi mo totoo yan. Kasi kailangan mo pang patunayan sa korte yan. Kaya sabi mo totoo yung sinasabi. May ganun na nga minsan nga, di ba, sinasabi na nga ng testigo, totoo. Lalalaglag pa siya Bakit? Kasi mali yung paraan na napagsabi niya. So, mahirap to. Ayan nga. May nanghihingi ka pa nga ng pera may hingian pa lang nagaganap na pera dito kay hingi kayo ng hingi na pera ni Tita Lydia at may bingbangan pang nagaganap. Uy, tita talaga, nagalaw ko talaga siya 3 araw. Huwag ako. Los-los yun. Masarap, di ba? Anong kwento? Masarap? 3 araw o 4 na araw mong nilibliban? Ano pakailan mo doon? 3 araw, ibig sabihin, ginusto ng babae. Yeah. Not unless talaga pinilit yun. Pero it seems hindi naman. So, that's a normal thing. Tsaka anong pakailan mo, ilabas mo yan. So, naninirang puri ka na. Diba? Tsaka, I think, sikreto yun. At least, ako napansin ko, totoo man tong kwento. Naging ani si Edo doon. Los-los yun. Masarap, di ba? Anong kwento? Masarap? 3 araw mo, Inggit ka lang. 4 na araw mong nilibliban? Sana all 4. Naku, bitin yun, Papa Eds. Kung totoo man yun putik 4 na araw. Naku, ulang yun sa akin, gawin ko 1 linggo, kaya 2 linggo. Kaya 1 buwan, araw-araw na pwede.
Pambira kayo. Ingit na ingit kayo sa Bemba. Tapos imamasama ninyo, hindi man lang ninyo ipagtanggol si Tita Lydia? For what? Ni minsan man lang dyan, isa lang ang narinig niya na nag-reaction. Si Starak lang. Na? Yan lang. Starak Na? talaga ang the best. The best, oh. Starax. The best ka daw, Starax. Kasama ko yan eh. Bing bang, sige. Oh. Huwag ako. Wala akong wala, as in, wala. Bembang pa mo. Kayo lang ang nag-isip na may intensyon kasi yun ang ginagawa ninyo eh, pinapahid ninyo sa akin. Pinapahid ninyo kung sino makasama ni Tita Lydia kasi gawain nyo. Yung pinapaliwanag yung issue ni Gilumax sa akin na galit. Alam mo, galit ka kay Gilumax, pero ang inilabas mong issue kay Edu. Nasaan ang utak mo? Sana kung si Gilumax yung kaaway mo, si Gilumax yung ilabasan mo ng baho. Ba't si Edu, di ba? Halatang Oo, grabe ka. Si Gilumax yung kaaway mo, pero si Edu yung nilalabasan mo ng Bembang. Di ba? Parang nasa ng utak na ito. Si Gilumax yung labasan mo ng baho, kung meron man. Nabasa na kayo ng baho. Ay, ingat kayo sa sponsor. Naku, yari kayo sa mga, lalo na maniwala kayo. Delikado ang sponsor. Okay ang sponsor kapag mabait yan. Pag tinopak yan, promise. Lahat ng sinabi nyo, ilalabas yan. Wala kayong laban. Paniniwalaan niya kasi may pera eh. Oo, totoo lang. Bakit paniniwalaan yan? Eh kung sino-sino malit na tao lang, hindi paniniwalaan yan. Alam mo naman sa Pilipinas. Pero alam mo, pag may pera at nagsalita yan, durog ka dyan. May personal na sabi ko si Vicky naman. Mamo siya, ayan shout out po, gikan po po garden sis, ayan po nakaabot pa sa imong live, ayan po, pa. Mamo siya, ingat po ikaw ha, ayan po, ayan, bing bang. Grabing inggit nila sa akin ay, huwag akong pagsabihan na makapal ang mukha dahil nibir akong nagpapakapal ng mukha, baka kayo kasi gawain nyo. Diba gawain nyo eh. Ayan, sabi ni Ma'am Debbie, ayan po, bimbangan pa more. Oh, may bimbangan na nagaganap. Asan ang bimbang? Oh, magbimbang. Pahingi. Pahingi. Pahingi na bimbangan. At si Tita Lydia, bimbangan, pahingi na. Oh. Grabe yung ginagawa ninyo sa akin, pati kay Tita Lydia, parang awa nyo na, pagtanggol nyo naman kasi nakinabang din naman at nakatanggap din naman kayo. Diba? Kung ano ibibigay ni Tita Lydia, thank you. Pero yung sabihan na, na manguuto at mangsusulsol, may utak po. Matalino si Tita Lydia. Hindi mauuto. Alam mo, dududada ako doon. Sabi niya hindi daw mauuto, hindi daw nagpapasulsol. Nagulat lang ako kasi alam mo, pwede naman daw sinasabi mo, pero kasi, yung the mere fact na nagbanggit siya sa inyo ng sikreto ni Edu, ano matatawag mo doon? Di ba I mean, mo? Di ba parang ba't nagkwento sa inyo? Ba't sinabi niya sa inyo? Di ba? Sasabihin mo may utak. Kasi kung may utak talaga siya, hindi niya babanggitin sa inyo yun. Kasi masyadong personal. Not unless, sabi ko baka sinusulan nyo. Sige na po, kwento nyo sa amin. Hindi, wag bawal malaman yun. Sige na po, kwento nyo na. Para malaman ng mga tao gano'ng kasama si Edu. Maaring gano'n Maari lang, hindi ko sinabing gano'n. Kasi bakit nyo nalaman yung bagay na yun? Ngayon, syempre, nasa mga viewers na kung maniniwala silang sinusulan ba nila o hindi. The mere fact na laman nyo yan, paano nyo na pilit yan na magkwento sa inyo? Di ba? Yun ang tanong doon, paano nyo napilit na magkwento sa inyo? O di ba? Di ba ma'am Ma'am Lasal? Ayan po, Ang bingbangan daw, bingbangan? Pahingi daw. Yung issue yung buntis kung ano-ano ka, nasa kanila lang po yan. Nasa kanila po. Ang dami talaga, promise, yung bingbangan, yung buntis, kung ano-ano pa po. So may buntis pa. Personalan din to. Wala po sa yan, wala sa atin. Nasa kanila, nasa loob. Bingbangan ng 4 days. Talagang bago pinakawalan, manglagom. Ay, wala, kulang pa yun. Pambira. Kung nandiyan kami sa anak ko, 1 linggo, pwede na, paldo.
Nakakahiya kayo, wala naman masama. Total, lalaki naman yan. Oh, di ba? Ikaw na nagsabi. Oh, ba't mo sinasabi wala palang masama? Oh, ba't mo sinasabi wala palang masama doon? Kaya mag-ingat ka, boy. Ang dami kang kinikwento kay kinikwento sa mami mo. Ha, mag-ingat ka, marami kang kinikwento ni mami mo. Ayan, nako po, mahirap to, totoo man to. Ayan, Papa Eds. Hirap yan, sakit sa ulo niyan. Kaya huwag kayo magkukwento, alam niyo, sabi ko nga again, kahit bigyan pa kayo ng 10 milyon, huwag kayo magkukwento ng person sa sponsor, mayari kayo dyan. Kaya parang awa mo na, ano mo naman, ipagtanggol mo naman yung mami mo diyan sa mga panatikong supporter mo. Hirap yan. Diba? Ayan po, 3 days na bingbangan, hindi pa siya napagod, hindi pa. Ayan, Sugar Sisi, nawala antok ko. Ayan, narinig ko ang bingbangan, sabi ni Ma'am DB. Ha? O diba, hello po kay Madam Hiraya. Ayan po, basta may bingbangan. Masarap kasi yung bingbang patago. Totoo yan, masarap yung bingbangan pag patago, pero pag i-ano mo, wala. Saan ka ba ano ba naman to si Hasa mag-iisip? Saan nakakita na ipagbembangan, nakikita ng tao, di makukulong ka. Sa ba yung utak nito? Natural ang bembang, tinatago yan. Pag naipagbembangan ka sa harapan ng maraming tao, pwede ka ipakulong, tanga naman nito. Bawal yan. Ano ka ba? Wala antok ko. Ayan, narinig ko ang bingbangan, sabi ni Ma'am DB. Ha? Ang bira. O diba, hello po kay Madam Hiraya. Ayan po, basta may bingbangan. Masarap kasi yung bingbang patago. Masarap naman talaga yung pagpatago. Ano ka ba? Nado excitement wala makakita sa inyo. Pero pag pinakita mo yan, tanga naman nito. Bawal yun, makukulong ka. Oo, bawal yun. Totoo yan, masarap yung bingbangan pag patago. Pero pag i-ano mo, wala. Siyempre, sino bang tangam? Kaya nga iba na ipagbembangan dun sa loob ng banyo eh. May kilala kayo? Oh, di ba sa loob ng banyo ipagbembangan? Siyempre, hindi na pwede nila ipagbembangan sa kalsada yun. Mahuhuli ng pulis yun. Kung may asawa pa yun, mahuhuli ng asawa yun. Siyempre, patago talaga yun. Mira to si... Alam niyo ang ugali ni Tita Lydia sa totoo lang. Oh. Tapos ibintang ninyo sa akin kasi gawain ninyo. Hindi ako manguutok kay Tita Lydia. Woo! At si Tita Lydia may sariling utak, may sariling isip. Ba't natin sulsulan? Woo! Ba't mo alam yung kwento? Oh, di ba? Paano mo napilit yan? Oh, kawa. May allowance ka pa nga. Walang makaano kay Tita Lydia, makapigil. Walang makapagpigil sa kanya. Walang manguuto at mangsulsul sa kanya. Alam mo, bakit mo kasi sinabi social media? Ito naman. Oh. Nako. O, di ba? Oh, talaga ba? Alam niyo yung totoo eh. Oh. Oh. Kaya ingat-ingat ka, boy. Boy. Ha? Baka mailabas yung mga kwento mo dati. Ilabas niya na para mademanda kay ni Edo. Ewan ko na, ilabas mo ha. Hintayin ko yan ha. Madidemanda kay ni Edo, promise. Kahit sabi mo totoo yan. Naku, pagdating sa social media, wala kang karapatan na ilabas yan. Hindi mo usapin yan. Huwag ka makialam. Sige, ilabas nyo. Ilbis na mag-enjoy kayo sa Pilipinas, makasuhan kayo. Ilabas mo, hintayin ko ha. Asa, matapang ka ha. Ilabas mo pa yung mga sinasabi mo para madali ka ng pulis. Yari ka dyan. Baka mailabas namin. Kaya pag ano mo naman si Tita Lydia. Oh. Parang Takot ka rin pala baka mailabas. Wala to. Ngayon, dahil na-reactionan ko, di niya ilalabas yan. Natakot na yan. Personalan yan eh. Kung saan ako sinabi niya na si Edo inutuhod niya yung sponsor. Yung paghihingi kasi, hindi sa akin issue ang paghihingi. Lalo pong private nyo. Kaya nanghingi siya in private. Pero wala namang halong panluloko. Diba? Para sa akin, namin naman niya nang gusto niya humanghingi. Oh. Wala nang problema sa kanya. nanay mo na yan, parang mami mo na. Huwag ganun. Ang masama lang kasi, alam mo yun sa YouTube, kapal ng muka. Halos talagang nangihingi na ng ano. Alam mo yun, pwede ka naman may super chat naman. Pero yung talagang harap-harapan. Talagang ginawang hanap buhay na yun. Hirap niyan guys. Anyway, hanap buhay naman talaga social media. Pero kapalan na ng mukha yan. Kaya sabi mong pwede naman pwede naman talaga guys. Pero wag naman garapalan. Di ba? Kahit wala sa batas yan, wala sa ano. Wag naman garapalan. O, tamsak mga marites. Kasi may bimbangan na nagaganap. Marites. Tamsak mo na mga mahilig sa bimbangan dyan. Akala mo? Marites.
Kanamit ba ang bingbang? Aw, okay, namit gid gani ang bingbang may ay. Bembang pa mo. O ganun. Bembang pa mo. Kayo ang may mga gawang kababalaghan, ibibintang ninyo sa amin. Ah. Kayo ang may problema, hindi kami. Oo. Huwag ninyo Minsan nireact mo yung asa, yun na ipagbembangan sa banyo. Hintayin ko Ba't si Edo lagi na mo? po ang issue katulad kay Tita kay katulad kay Atiglo. Sinasabihan ninyo na ng scam ng pira kay Tita Lydia. Oh. Sus Ginoo ko. Hindi niyo alam nakasamahan po namin sa strike si Tita Lydia. Pinaka-happy namin sa grupo namin sa Kalingap. Sana all. Ako, nasa Kalingap pala kayo, may sponsor na kayong kasama Oo sana all pambira Kaya minsan ang hirap gumawa ng grupo-grupo na yan Striker Dating defender yan ng Kalingap Totoo sa mga defender pero sablay mag-defender Pagkakaaway nila noon si Kapeso. Ngayon magkakaibigan na sila. Ang bira. Kalingap strikers noon. Oh. Oo, tapos labag pala kayo. Biri mo striker kayo tapos may sponsor kayo kasama. Paldo yun. Oo, naging ate nyo pa. Naku, sana all Pero ay Mami Lydia, ingat po kayo Alam ko mabait po kayo pero wag niyo po sayangin yung kabutihan ninyo. Alam niyo, wag po kayo kung may nagsusulsul man sa inyo I don't know kung meron o wala. Pero Mami, mag-isip po kayo ng 10 times or 1 million times. Kasi baka malagay po kayo sa alanganin. Sabi niyo nga matanda na kayo pero tigilan niyo na po yung sakit sa ulo. Kung marami pa kayo ilabas niyo po, karapatan niyo po yan. Hindi ko kayo pipigilin. So sa tingin niyo may ginawa si Edo na mali, push niyo po. Kaya lang tandaan niyo, bawat actions natin may kaakibat yan na na consequences na dapat yung maintindihan, Mami. Hindi ko kayo binabash, Mami, pero ingat po kayo. Alam ko mabait po kayo. Kaya lang ewan ko. Kung may good advisor sa paligid nyo. Kung ako, ma'am, advise ako kayo ng tama. Hindi ko kayo ilalagay sa mali. Gusto ko kayong maging, alam niyo yun, ilang taon na kayo, matanda na kayo. Enjoy nyo lang po ang buhay ninyo. Huwag na kayo makisali sa mga issue. Ngayon, kung sa tingin nyo talaga na may mali si Edo, kasuhan nyo na lang. Pero para daanin yung social media, baka ilbis na kayo na ang tama, kayo pa ang mapamali. Yun lang po yung masasabi ko. Pero sana man lang, konting respeto, binigyan ni Edo yung sikreto niya sa'yo. Kung totoo man po ito, sana hindi niyo na po inilabas sa social media. Malalagay po kayo sa alanganin nito. Hindi nyo alam yan, hindi mo alam yan, ni Sangkay. Oh. Tapunan kita ng dyan wala ka nga, tapunan kita ng turos para tauhan ka. Sangkay. Gaga ka talaga. Baka lalabas yung mga nyo. Ako naghanap kay Glo, hindi siya humanap sa akin. Kaya nga. Ako, dahil Si Tita Lydia po ang naghanap kay Tita Glo, o ni Ate Glo. Kasi gusto niya po ipagtanggol si Edo noon kasi nasaktan si Tita Lydia dahil sinabihan po ng mga baser na panatiko si Kalingap Edo ng budol. Kaya doon sila nagkakilala ni Ate Glo. At ayun, naging sponsor na po. So, ibig sabihin, nauutusan pala, yung reactor ng sponsor. Binanggit niya rito. Nauutusan pala ng sponsor yung reactor na banatan, kasi, ewan ko mahirap to. Baka lalabas yung mga nyo. ako naghanap kay Glo, hindi siya humanap sa akin. Kaya nga. Ako, dahil Si Tita Lydia po ang naghanap kay Tita Glo, o ni Ate Glo. Kasi gusto niya po ipagtanggol si Edo noon kasi nasaktan si Tita Lydia dahil sinabihan po ng mga baser na panatiko si Kalingap Edo ng budol. Kaya doon sila nagkakilala ni Ate Glo. At ayun, naging sponsor na po. Tumulong. Kusang loob. Ayan na. So, ibig sabihin, naging sponsor din pala talaga nila. Akala ko ate, so lumalabas, naging sponsor. Di ba? Sana all. Ako nga, wala akong sponsor Kaya hindi ako nagpapa-sponsor Kasi pag, mahirap po yan talaga, promise. Mahirap po yan, Alam mo yung meaning ng sponsor, yung, alam mo yun, anytime pwede ka manghingi. Hindi kasi ako nanghihingi Not unless may magbibigay. Hindi ko na pwede tanggihan, guys. Hindi naman papa-impokrito. May mga umiidolo sa atin. Pero, hindi mo kasi pwede tanggihan. Pero yung mga ganito, parang alam mo yun, sponsor ka talaga. Sana all yan, sana all. Walang
walang sumbat. Alam ninyo yan at alam po yan ni Boy. Na ano? Kusang loob. Ako wala akong sulsul kay Tita Lydia. Oo. Bakit mo Totoo. sulsulan yung matalinong tao kaysa ano? Totoo. Bing Bang More. Ma'am Jinilian, ayan po, bila, Matalino ng tao pero inilabas yung sekreto ng tao. Paano naging matalino yan? Di ba? Kung matalino ka, hindi mo ilalabas yan sa social media. Hindi niya masisira si Edu. Normal yan eh. Bembang lang naman pala. Akala ko naman nang pumatay ng tao. Bira. ano po, Bel Balo, shout out po. Ma'am Marieta, Kudog, shout out po. Ma'am Marisa, Belay, may nasugal hindi ka ba? So anyway guys, maraming salamat sa Diyos at medyo nakakagulat lang dito sa mundong ibabaw. Pero nasa inyo po kung paniniwalaan nyo. Pero ako nandun pa rin naman po yung respect ko kay Papa Eds. Kasi unang-una po, lalaki po siya. Kung meron man siyang binembang, kung totoo man yun, kung dalaga naman, at naka-4 na araw, imposible na namang hindi pumayag. 4 na araw, di ba, pumapayag ka. Imposible naman din, di ba? So, wala akong problema doon, guys. No? Alam ko, marami sa atin naranasan yung ganung bagay noong panahong kabataan natin, di ba? Alam nyo yan eh. At hindi wala pong masama doon, no. Ang sa akin lang, no, nakakalungkot lang yung mga ganito pangyari, pero sana sa mga vlogger diyan na nakikinig ngayon, mag-ingat po kayo sa mga sponsor. Kung may mga kinuwento kayo diyan ng mga dark side ninyo at may tinatago kayo hanggang ngayon, mag-ingat po kayo. Kasi delikado din po kayo, alam niyo bakit? Nagkalat na po ang mga anti-kalingap. So anytime yung mga sponsor ninyo, kapag nagtampo yan, lalapit yan sa anti-kalingap. And later on, kung paano ginawa nila kay Edu, gagawin din sa inyo yan. Maniwala kayo, believe it or not. Anyway, maraming salamat po sa Diyos. Ito po ang paborito nyo reactor na nag-iisang Marzano TV 2.0 and to God be the glory. Paalam guys. Alright.